ng salapi mula sa drug lords. Kasi itong si Trillanes, talagang mukalakad yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ang gano'n yan. Walang pera yan. Kung malaka. Ewan, nagtataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. Plano na ng dating presidente na magsampa ng kaso laban kay Trillanes. Yung kasinungalingan ni Trillanes gusto kong ikonsulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw yung abogado. So, para baka sabihin ng tao totoo. Sabi ko na isang kapiting doon wala. Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as vice president. At yung anak ko, mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. Pero para kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hallucination o guni-guni lamang ang pahayag ni dating Pangulong Duterte. Natatawa ring sinabi ni E.S. Bersamin na mahirap nang pumatol sa mga ganoong pahayag. Ganun na lang. Ano? Apo. Alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Hallucination na yan. Ano po, sir? Hallucination. Duda rin ang isang kongresista sa aligasyon ni dating Presidenteng Duterte. But I doubt if he's an attack dog or what, or an attack dog of Malacanang. Samantala, kung si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez naman ang tatanungin, maaaring ang tunay na layunin ng investigasyon ng Quadcom ay upang sirain umano ang reputasyon ng isang potensyal na matinding katunggali bago ang 2028 elections. Kilalang kaalyado ng mga Duterte si Congressman Alvarez. Batay sa kongresista, maaari pa anyang tumakbo si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo. Dapat din anyang hayaan ang taong bayan ng magdesisyon kaugnay nito at kung may legal na issue, hayaang ang korte ang magresolba nito. Matipid naman ang reaksyon dito ng mga kongresista. Good luck po. God bless. Kanselado na ng Quadcom ang nakatakdang pagdinig nito sa November 21 dahil kinakailangan pang ihanda ang mga testigo at dokumento ayon kay Quadcom Chairperson Representative Robert Ace Barber.